Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. My Bible verse for today is from the book of Psalms chapter 109 verses 1 to 9. Panalangin upang iligtas laban sa masasama. Pinupuri kita, O Diyos, huwag ka sanang manahimik. Ako ngayon nilusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira lang ang nais. Karami ng sinasabing pangungusap na di tunay. Kinakalaban nga ako kahit walang madahilan. Bagaman sila'y minahal ko, masama rin ang paratang kahit ko pa idalangin. Masama pa rin yung bintang. Sa mabuting ginawa ako, iginanti ay masama. Kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Ang itapat mo sa kanya ay masama rin tulad niya. Kaaway ang pausigin ng magtamo ng parusa. Pagkatapos ng malitis, bayaan mo na magdusa. Kahit siya manalangin, huwag mo nang dinggin pa. Ang dapat ay paikliin, tinataglay niyang buhay. Kuhanin ng ibang tao maging kanyang katungkulan. Silang mga anak niya ay dapat na maulila. Hayaan mong maging byuda, itong giliw nilang ina. Yun lang po, maraming salamat po rin, Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 109, sa talata 10 hanggang 14. Ito po ang nakasaad. Bayaan ang mga supling maglakad at mamalimos sa nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. Ang lahat ng yaman niya ay ilitin ng nagpautang, agawin ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. Hindi siya nararapat kahabagan ni paman, kahit anak na ulilya sa hirap ay pabayaan. Pati ang katniya at lahi ay bayaang mamatay, sa sunod na lahi niya ang ngalan niya ay maparam. Gunitan sana ni Yahuwa ang sala ng kanyang angkan, at ang sala nitong ina ay di dapat malimutan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po nating ibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Ama lumikha. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo, chapter 109, verses 15 to 18. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang magulang at mga ninuno, at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Dahil hindi niya naiisip na gumawa ng mabuti, sa halip ay inuusig at pinapatay niya ang mga dukha, ang mga nangangailangan at ang mga nawalan ng pag-asa. Gustong-gusto niyang sumpain ng iba, kaya sa kanya na lang sana mangyari ang kanyang sinabi. Ayaw niyang pagpalain ang iba, kaya sana hindi rin siya pagpalain. Walang tigil niyang sinusumpa ang iba, parang damit na lagi niyang suot. Bumalik sana ito sa kanya na parang tubig, at nanunuot sa kanyang katawan, at parang langis na tumatagos sa kanyang mga buto. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo, chapter 109, verse 19 to 22. Sana'y hindi na ito humiwalay sa kanya, na parang damit na bumabalot sa katawan o sinturon na palaging nakabigkis. Panginoon, sana'y maging ganyan ang inyong parusa sa mga nagpaparatang at nagsasalita ng masama laban sa akin. Ngunit makapangyarihang Panginoon, tulungan niyo ako para kayo ay maparangalan. Iligtas niyo ako dahil kayo ay mabuti at mapagmahal. Dahil ako'y dukha at nangangailangan, at ang damdamin ko'y nasasaktan. Amen. God bless po. Hello po, ang Bible verse ko po today is from the book of Psalms, chapter 109, verses 23 to 26. Anino ang katulad ko na kung gabi nawawala? Parang balang na lumipad kapag ako ay inuga. Mahina na ang tuhod ko dahilan sa di pagkain. Payat na ang katawan ko, butot balat sa paningin. Ang sino mang makakita sa akin ay nagtatawa. Umiiling silang lahat kapag ako'y nakikita. Tulungan mo ako, Yahweh. Sana naman ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin po muli ang Panginoon. At tayo po ay nasa Psalms 109, verse 27 to 31.
So sabi po dito, nasa gayon malaman nila na ito'y iyong kamay, na ikaw o Panginoon ang gumawa nito. Sila'y mga magsisumpa, ngunit ikaw ang magpapala. Sila'y magsibangon, ngunit sila'y mapapahiya. Ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. No? Sabi po dito sa 29, mabihisa nawa ng kahiyan ang aking mga kaaway at matakpan sila ng kanilang sariling kapintasan na parang balabal. Ako'y nagpapasalamat na lubos sa Panginoon sa pamagitan ng aking bibig. Oo, pupurihin ko siya sa gitna ng karamihan, sapagkat siya tatayo sa kanan ng dukha upang iligtas siya sa mga humahatol sa kanyang kaluluwa. So dito makikita po natin na hindi po mahalaga, no, yung may sumumpa o kumalaban po sa atin. Lagi po nating titingnan yung mahalaga, yung Panginoon ay kumikilos para sa atin. So, pwede kang sumpain ng tao, no? Pero yung Diyos pa rin ang may huling salita kung ikaw ay pagpapalain o ikaw ay paghihirapin. So, ibig sabihin, ang may control pa rin po nito ang Panginoon. So, ibig sabihin yung sumpa, ito po useless, no? Wala pong nangyayari sa mundong ito na wala pong approval ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat po ng nangyayari, ito po ay under ng jurisdiction ng ating Panginoon, under ito ng kanyang kapangyarihan, at malayang gawin ng Panginoon ang nais niyang gawin. So, dito, lagi po nating tatandaan na sa gitna na po ng laban, lagi po tayo magpasalamat sa Diyos, sapagkat yung Diyos po yung pwedeng magtanggol po sa atin. No? Sa napakaganda ngayon sinasabi sa Psalms 91. No? Kapag binasa po natin ito, talagang yung antas ng iyong pananampalataya, tataas dito kasi makikita mo yung katapatan ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig, no? At saka yung pagiging na kung ikaw ay tatawag sa kanya, pinangako ng Panginoon na darating po siya. So, purihin po ang Panginoon at God bless everyone.